Na-archive ang impeachment kay BP Sara. Tapos na nga ba o may kasunod pang banggaan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, isang mainit na issue ang muling kumulantang sa mundo ng politika. Matapos ang matinding usapin sa confidential funds, hindi nagpagkakaunawaan sa palasyo at banggaan ng mga kampo, ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte ay na-archive na ng Senado. Pero ang tanong, tapos na nga ba talaga ang laban? O ito pa lang ang simula ng mas malalim at mas mabangis na girian sa politika ng bansa? Alamin natin ang buong istorya. Matatandang naging sentro ng kontrobersya si BP Sara Duterte nang mabunyag na siya ay umiling at gumamit ng milyong-milyong halaga ng confidential fund sa kanyang tanggapan bilang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education o DepEd. Ayon sa isang kongresista, ito ay labag sa prinsipyo ng transparency and good governance. Ang mas lalong nagpasiklab sa issue ay ang pagkakabunyag na ang confidential fund ay naubos sa loob lamang ng 11 araw noong 2020 at may mga pangalan na kung ano-ano na ginamit para ito ay ma-reimburse. Ang mga alegasyon ay nauwi sa isang impeachment complaint na inihain ng ilang party list representative at civil society group na nagsabing may grave abuse of discretion at malversation of public funds. Noong nagbotohan ng Senado sa impeachment complaint, hindi ito umusad at naging desisyon na i-archive ang reklamo. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit ito inilibing o isinantabi. Una, kakulangan ng legal at dokumentong ebidensya. Ayon sa ilang senador, hindi sapat ang ebidensya para ituloy ang isang impeachment trial. Ayon sa saligang batas, kailangan na matibay na basehan, gaya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption, at para sa kanila, hindi pa ito sapat. Political protection. Hindi natin maikakaila ang impluwensyang politika ng pamilya Duterte, bagamat may tensyon sa pagitan nila at ng kakulangang administrasyon o kasalukuyang administrasyon. Maraming mambabatas ang ayaw sumabit o sumabit muli sa isang isyung maaring makaapekto sa kanilang political capital. Pangatlo, pag-iwas sa destabilisasyon. Sa gitna ng economic recovery at security challenges, ayaw ng ilang gobyerno na magkaroon ng malaking political instability. Isang impeachment process ay magdudulot ng pagkabahala sa mga programa ng gobyerno at maaaring magdulot ng mas malaking krisis. Ngunit ang impeachment ay isang sagrado ring batas na dapat tuparin ng ating mga mambabatas. Hindi pa tapos ang kwento. Ang impeachment case ay na-archive lamang, hindi na outright dismiss. Ibig sabihin, maaring pwedeng mangyari o marami pang pwedeng mangyari sa mga susunod pa na taon at ng mga buwan. Maaaring i-revive ang impeachment case kung may bagong ebidensya, testimonya ng whistleblower o bagong paglabag. Maaring ihain muli ang impeachment complaint ayon sa House Rule. Maaring buksan muli ang archive case kung may bago o material na impormasyon. Pangalawa, mas lalong titindi ang Marcos at Duterte ang kanilang banggaan. Ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at ni BP Sara Duterte ay lalong lilitaw sa publiko, lalo na't maaring naniniwala na ang impeachment ay sinadyang suportahan ng mga maka-Marcos allies para oslahin si BP Sara. Magtutuloy ba ito sa 2025 midterm election? Bagamat ito ay natapos na.
o maging sa 2028 presidential election. Ang mga ito ay dapat abangan dahil maaaring maging simula ito ng pagbagsak ng unit team. Maaring ang karamihan ng analisa ay ang pagsasanib o pagsasabing ginamit ni VP Sara ang lahat ng ito upang patatagin ng kanyang political base para sa 2028 presidential election. Kung makakalusot siya sa impeachment, lalabas siyang survivor o victim sa political persecution na maaaring gamitin sa kampanya. Maaring hindi impeachment ang daan pero pwedeng sumailalim sa Senate Blue Ribbon Committee o Commission on Audit Investigation ang mga naging transaksyon sa opisina ng Vice President. Dito maaring mabunyag ang mga detalye ng paggamit ng confidential funds at ang mga questionabling bank account ni VP Sara. Hati ang pananaw ng taong bayan. Ang iba ay nagsasabing political harassment lang ito laban sa isang opisyal na nagtatrabaho ng tapat. At ang iba naman ay naniniwalang may tinatago si VP Sara, kaya takot ang ilang kawani ng Senado at ng maging si VP Sara na maituloy ang impeachment trial dahil posibleng buksan ang kanyang bank account at gamitin ito bilang ebidensya kung may totoo o hindi totoong itinatago si VP Sara. May mga senador ang naninindigan kulang ang ebidensya habang ang ilan naman ay tahimik o umiiwas sa issue. May mga pro-administration senator na binigyan diin na kailangan nating magkaisa muna bilang isang bayan, hindi ang magbangayan. Ang nangyayaring ito ay paalala sa atin. Sa Pilipinas, ang politika ay laro ng kapangyarihan, koneksyon at diskarte. Hindi sapat ang katotohanan kung walang sapat na suporta mula sa mga may hawak ng boto. Sa pampublikong paalala naman, tayo bilang mga mamamayan ay may mga responsibilidad din tayo. Magbantay, magsuri at higit sa lahat, ipaglaban ang transparency and accountability. Kaya napakahalaga ng trial ng impeachment, ngunit ito ay na-archive. Kahit sino pa ang nasa pwesto. At narito, ang mga ilang senador na pumabor sa archive ng impeachment, 19. Kabilang dito si Senate President Francis T. Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva na nagsulong ng motion para i-archive ang kaso ayon sa Senate proceeding. Wala pang kumpletong listahan ng 19 na senador na bumoto para sa pag-archive. Ngunit ang kanilang boto ay sumasailalim sa suporta ng desisyon ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa impeachment at teknikalidad ang dahilan. At narito naman ang 4 na senador na bumoto laban sa mosyon. Ayon sa ulat, 4 ang malinaw na bumoto para ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pinangunahan ito ni Senate Minority Leader Tito Soto III, ang opposition sa mosyon. At ang mga tumutol pang senador o senadora ay sina Senador Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan na nagbigay diin na nakasaad sa konstitusyon ang tungkulin ng Senado is to try and to decide sa kaso. At si Ping Lacson naman ay nag-abstain. Sa kabila na pagkaka-archive ng impeachment case,
Hindi ito nangungulugang ligtas na si VP Sara Duterte sa lahat ng pagsubok. Marami pang maaaring mangyari lalo na kung lalabag o lalabas ang mas matibay na ebidensya o lalong lalala ang banggaan ng dalawang politiko. Tayo bilang taong bayan ay dapat din na hindi lang nanonood kundi nakikialam at nakikibahagi sa usaping pampubliko. Dahil sa dulo, ang tunay na panalo at talo sa bawat gera ng politiko ay ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panunood mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Tapos na nga ba ang issue ito? O simula pa lamang ng mas malaking politika? I-comment ninyo ang inyong saloobin. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Friendly Talk TV para sa mga mas marami pang malalim na political updates hanggang sa muli. Mabuhay ang sambayanang Pilipino!